I am Attorney Harun, and with me is... Attorney Hanan. And welcome back to The Lost Podcast. Hi everyone, we hope you're all doing alright. We are excited to have you once again with us for this episode as we dive into the world of law, life, and everything in between. So whether you're commuting, studying, or just taking a breather, we are glad that you are tuning in because it's time to get lost. Our guest lawyer for this episode obtained her Juris Doctor degree from Mindanao State University College of Law, main campus. And she passed the 2024 bar examinations. 2 years na siyang lawyer. 1 year na rin kasing due itong recording niya. Everyone, here with us is the beautiful Attorney Nakisa Bao. Please say hi to our listeners, Attorney. Finally, no, natuloy na din ang ating... Assalamualaikum. Hi, everyone. Hi, everyone. Hi, Attorney. Welcome. Welcome to the Lost Podcast. Thank you. For those who are listening, Attorney Nakisa Bao and I were batchmates in law school. In fact, we go way back pa, no, sa... Oo, huwag na natin ikwento. Wala naman nila kung paano tayo nakalabas sa department na yun. But yeah, we're batchmates po sa law school, batch Semper Anticus. Hello sa mga pagriya, may mga panyeros from Semper Anticus. Hi! Nakademure ko ngayon. Hello po. Hello po Hindi sa ko yan, mga Attorney. batchmates ko. Thank you once again, Attorney, for being here with us, for joining this episode. Thank you din. Salamat sa pagpapa-unlock. Unahin na natin itanong ko ano yung undergrad mo, Attorney. So, Bachelor of Science and Social Work. Social worker ang person. Mm-mm. Yes. Unfortunately, hindi to yung social na pasosyalan. Social kasi, society, socialization and all. Okay. Diba? Napakaano sa personality ko. I think marami din tayong mga listeners sa mga social work Hello students. po sa lahat ng mga manggagawang panlipunan. Ayun, yung pala yung tawag Yes, doon. yung Tagalog term ng social worker. Bakit ka, Attorney, napunta sa social work na program? Hindi ko din alam. Joke lang. Kasi ganito yon. Mm-mm. Ang gusto ko talaga was AB English. Uy, Attorney, pareho tayo. Yeah, diba? Oo. Nasabi ko na lagi ko itong kinukwento. Yung gusto kong course was AB English. Mm-mm. But my mom, charot. Si Umi Bunan. My mother, my Umi, Mm-mm. parang she doesn't want me to take AB English kasi walang board exam. So pag walang board exam, walang tarpaulin. So ang gusto niya, mag-BS Ed. Okay. Tama ba? BS Ed English. BS Ayaw Ed ko ng English. BS Ed. Ayaw mo ng teaching. Gusto ko talaga AB English. Okay. Pero hindi ako naka-enroll ng AB English. Ang first course ko was BS Biology. Remember? BS Biology ka din, Attorney? Yes. we go way back ni Attorney Naki sa Hindi ko din BS alam Biology, BS no? Biology. 2012. Yes. Where in fact, parang nasabi na sa akin before na instill na sa mindset ko na maglo-law school ako. Tapos all of a sudden, nag-change sila ng mindset na parang gusto nilang mag-med. Bakit? Baka science scholar ka. Kaya... Hindi rin. Kasi okay. that time, nag-law school yung ate ko. So maybe they were expecting na. So at that time, naglo-law school na yung ate mo na Yes. isa. So baka gusto nila wag lahat mag-enter sa law school. Pero ang Okay. gusto ko talaga is law school. So, once lang ako sa BS Biology and then nag-transfer ako sa Sharia, Islamic Studies. Okay. And then Kinukabsi napunta na mo, ako sa Attorney, social work. So meron akong kaislaman. educational tour. Sa LSU. Kasi 'di ba 3 courses na 'yun. So, nalibot mo na ang MSU. Dapat nga mag-AB English ako, ipupush ko na. Pero parang nahiyan ako. So, nung nakapunta ka na sa social work na program, Yes. what made you stay? What made me stay was my grades. Joke lang. Malalaking mga grades mo. Yes, and parang nagustuhan ko siya in a way. Parang unexpectedly, nagustuhan ko yung program. So, more on pakikisocialize. So, yung course kasi, maganda siya. Maganda yung, of course, ituturo sa inyo. But then comes reality. Hindi pala yun. Makasunga sa Kasi field work, no? theoretical kasi, di ba? Theoretical Alright. pag Very idealistic, diba? yes. Kasi yung sa social work kasi, yung parang ituturo din sa amin kung paano ba yung mga social worker outside the Philippines. Oh, okay. Hindi lang sa Ibang context mga- ng Philippines. Yes, ibang. Pero, yun na nga. Comes reality. Ang my first job was actually, interviewing for ayuda, something like that. Narinig nilang social worker, the first thing that they will see is someone na namimigay ng ayuda.
Because yung sa Philippines, sa Philippine context, Mm. most social workers, mostly actually, yun yung more on providing services. Mm. Diba? Yung sa ibang bansa kasi, di ba yung mga social worker doon, yung mga nangunguha ng bata, pag hindi nila nagagampanan na, kunwari may mag-aampon, tapos chine-check yung mga monitoring, something like that. Sa atin, hindi masyadong ganun. Although may mga centers. Kasi very focused yung government natin sa ayuda Yes. na kinukuha sa middle class. Ay, sensitive issue Kinukuha pala sa yan. taxes natin. Tsaka Ano in po? fact, marami ding mga participations ang social worker sa mga batas na ini-implement natin. For Yes. example, sa yung pag-ampon, Yes. kailangan ng case study ng social worker. Bago makaampon. Yes. Before, Diba? patitingin pa kasi may evaluation. So, ang dami din, yun nga, participations Saludo talaga. talaga ako sa mga social worker. Kasi ako, I wasn't able to really practice yung profession ko as a social worker Mm. kasi mahirap siya. Pero di ba, you Honestly. worked, parang I Yeah, think, pero mga JO, never job tried. orders. Yes, never tried talaga yung sabi nila na mga programs, na malaking programs. field works talaga. Yes. Ako, lahat ng JO works ko was field work. Where field works. So how many years from graduating from social work Before nag-law. before ka nag-law school? Parang mabilis lang. Parang 1 year. Pero putol-putol pa yun. When you say putol-putol, Like 5 months and then bakante, tambay, and then another 3 months, ganun. Then, law school. okay. Okay, so in between, nag-work ka. Pero di ba, when you entered law school, No, hindi na ako nag-work nung nag-enter na ako ng law school. Kasi nga mahirap na sa akin yung pagiging social worker. Na-realize ko na siya na it was not for me. talaga. Yeah, social worker is not for me. So since social working is not for you, pero how was the effect of having that pre-law course? Positive ba yung naging effect niya sa... Positive na positive. Kasi as lawyers, lagi tayo nagbi-meet ng yung different personalities. Maraming tao yung minimit natin. Medyo nahasa na kami doon sa nung social worker ako. Nahasa na kami doon kasi ikaw ba naman ang pilahan ng libo-libong tao. Oo, diba? diba? So parang alam ko na kung paano na i-handle yung different personalities talaga. As a lawyer, pero paano naman siya nakatulong as a law student? Wala. Wala siyang relation at all. Kasi nung law student na ako, palamunin na ang first son. Right. Nag-work lang ako for 2 months. During Diba, our... pandemic. I tried. Pero wait I lang. really tried. Wait lang, attorney. Before you entered law school, ano yung deciding factor mo na which pushed you to enter law school? Or was it really at the back of your head na magpupurso ka na talaga ng law school? Childhood dream siya. Right. Right. Sabi ko, my father and I, we dreamed to become. A Actually, the lawyer. dream was not just, it wasn't decided by me alone. But actually, nandi siya as in by parents, pero yung father ko talaga. Kami yung nangarap na maging abogado. Oh. Because bata pa lang ako, nakita niya na parang may magandang penmanship. Kasi Maganda di ba ang before penmanship kasi hindi written exam. Sabagay. So parang pag marinig mong parang mag-enroll ng law school, dapat maganda yung penmanship, ganyan. So sabi niya sa akin, bagay daw ako maging abogado. What I heard pa that time was avocado. So sinasabi ko magiging avocado ako. Okay. Sabay kayong nangarap na maging abogado ka. Yes, my father and I. In other words, your father really supported you Sobra. in pursuing this dream. How was law school sa iyo nung pumasok ka na? First sem ba? Oo, yung naka-black jacket ka pa daw na ano yung Leather. leather jacket. Leather jacket. Kasi maulan yun. Pwede ba? In my defense. Oo. Maulan kasi yung time na yun. So, naka-leather jacket. At saka bago kasi yun. Diba? Kailangan na ma-ROI. Kailangan talaga ma-ROI. Nung first sem, I think, lahat naman siguro ng law student, they can relate na sobrang hirap. Speaking of first sem, magpa-first sem na ngayon yung mga nag-undergo ng MLAT. I mean, I'm talking about MSU Law. So, best of luck po sa inyo. Shout out sa inyo. Best of luck sa inyo. Opo. Sana makasurvive kayo. Yes. Allahumma amin. Kailangan lang naman nila i-survive yung first year. Yes. I mean, especially the first First semester. sem Pag talaga. na-survive mo yan, I think you can do well na sa coming semesters. Yes. So, I think first sem ko, hindi siya maganda. It wasn't good at all. Kasi, ang hirap pala. Kasi, undergrad, hindi naman ako araw-araw nag-aaral. Tama, di ba? Comes law school, kailangan mo pala mag-aral araw-araw. Kailangan mo pala magbasa. Tapos grabe pala yung recitation, sobrang nakakakaba. Totoo. My gosh. Kailan ka pala nag-first year law school?
2019 ba? Okay. Before pandemic. Yes, Ah, before okay. pandemic. 2019, tapos... Mag-1 year tayo nung pandemic. Mm-mm. Parang ganun. Mm-mm. Second year na kayo ng pandemic. Parang magsa-second year. Magsa-second year. Parang magsa-second year pa lang. Ako kasi, nag-off sem ako. So, pagkabalik ko sa law school, sila na yung batchmates ko na Semper Anticus. Yeah. Ngayon, lahat na ng subject, halos kami na yung magka-classmates. And really, no, I believe that in law school, you surround yourself with brilliant people. Grabe, kasi brilliant kami. Hawak namin ng brilyante. Hawak namin ng beat. So may possibility, Attorney Haron, na wala siyang worst recitation? Ay, ikaw ba, attorney? I would necessarily say worst recitation. Pero ikaw, attorney, do you have any worst recitation? Magaling kasi ako, di ba? Hindi para magpakumbaba pa tayo. Hindi para magpakumbaba. Hindi kasi gano'n, maano ko sa worst exam meron. Oo, di ba? May bagsak talaga ang Oo. person. Ang But, worst recitation ko siguro was, kailan ba? hindi. Yung naka-leather jacket ako. As a first year, no? Pero hindi. We are witnesses to each other's law school journey. And I think talagang basta law school na nangangain ng sa question si Attorney Nakisa. Same with Harold. Ay, wow. Hindi na Very good. Pero, Especially attorney nung fourth year, talagang di mangangan si attorney talaga sa mga questions. hindi naman Talagang din masyado. pinush natin nung fourth year, no? Pinush talaga natin yung fourth year. Pero kasi before, nung freshman ako, akala ko malaki yung bearing ng recitation. Hindi pala. Ang written exam pala. So, Mm. nangapa ako sa written exam. Nangapa talaga ako Because sa written nag-focus exam. ka lang sa day-to-day na recitation nyo. And hindi ako talaga, admittedly for first year law student ngayon, admittedly, hindi ako marunong nung alak before. Nahihirapan ako ipunto talaga Alak or clock, no? yung clock, yes. Alak. Kapag may alak. Ano ba yan? Iba lang. Ito na. Kasi hindi ko mapunto before. Pag first year ka, pag may question minsan, hindi mo alam kung ano ba to. Wala kang Tapos, idea talaga yung how to hindi answer. itatanong, sasagutin mo. Like, Totoo. what crime is committed? Tapos sabi mo, kung sasabihin mo na ganito, ganyan, minsan magko-comment, akala mo kailangan din yung comment mo. Diba gano'n? Pag first year ka, hindi mo alam talaga kung paano ipupunto yung At saka yung hindi mo alam issue, yung alak question. talaga. Oo. Especially nung time natin na walang social media, walang Yes, AI. sobrang hirap. Kasi, lalo nung ako, wala akong mahugutan ng pati GR number nilalagay ko. Tsaka walang mga influencer na or mga Exactly. TikTok lawyers And na, I di think ba? nung time na pumasok tayo, yun pa yung time na hindi pa masyadong maraming lawyers. Tapos intimidating pa masyadong mga lawyers. So mahirap Totoo. magtanong. May miss pa Kasi sa medyo, mga lawyers. konti lang din yung young lawyers na time. So, matakot ka pang If you're- magtanong. Pero yes, ang pangit ko magsagot nung I can also remember first year. during that time I started 2019, if not, 2019 I started YouTube channel kasi wala akong makitang YouTube channel ng mga lawyers except kay Lex in Motion. Sabay pa kami kasi pareho kami ng pangalan ng channel. Lex in Motion sa kanya, ako Lex in something. Tapos at that time meron pang isang lawyer na few lang yung contents niya about starter pack. Pero dalawa lang sila. 2019. Yun. Ngayon, ang dami na, no? Alhamdulillah. Marami ka na rin pwedeng tanungin lawyers, marami na rin nagti-TikTok. At saka may mga friends ka Social na rin na media lawyers, talaga, yes. di ba? Ay, ito pa. Mm-mm. Sabi ko, di ba, nahirapan ako sa written exam. So, may constitutional law 1 exam. Di ba kasi yung political question, ang tinanong doon, I think the question was, may law daw na pinasa. Tapos, yung pinasa na law is nagbibigay ng favor para doon sa mga solo parents na babae, solo parent Yung na raise cup babae. na. Yeah, something like that. Ang answer lang kasi doon was political question pala yun siya. Etong si person, ginamit ang pagiging social worker, sabi ko. Commentary. Buti pa sana kung ibang comment to, hindi na legal basis ang pinag-uusapan. Biglang sinabi ko, man and woman. Miss Universe! Grabe, ang haba-haba ng sagot ko, isang page,
2 points lang or 1.5. Binigyan na lang, parang awa na lang sa batang to. Awa na lang. Oo, Hindi ba awa na nag-comment lang. yung professor? Wala na, 1.5 ata or 2. Parang awa na lang sa batang to. Yan talaga, kagisuktan no, yung nung time Kasi talaga mahirap natin. talaga. Yeah. Wala na rin masyado kasi before nga, konti, nung pumasok ko that time, I remember talaga, konti lang yung lawyers. Totoo. And busy yung mga lawyers. Diba? Ngayon, I've heard yung mga takers ng MLAT, like sa Iligan Extension, Marami na 700 nagbibigay. plus na sila. Diba? Dito sa Marawi main campus, ang dami na din. And marami nang nag-advise. Ako nga yung pamangkin ko, hindi pa siya nag-law, nag-advise na ako. Ako Ganun din. ka, Ang dami ko lala. na ding Diba? ini-encourage ng mga relatives ko, mga kliyente ko nga Mga fans mo Yes, mga fans Oh, mo. grabe sa- sa TikTok. Nababasa mo na yung certiorari, tapos wala ka pang remedial law. No? Ano ba itong certiorari na ito? Diba? Diba? Kaya ganun kahirap yung freshman talaga. So, parang I was crying ata every night. Parang kino-question ko yung choice ko. What's I your believe- fondest memory sa law school attorney? Sa pag-aabing law school Mm. or non-academic na experience. Non-academic or academic? Nung nag-debate, siguro hindi ko siya makalimutan kasi lumabas na. Lumalabas na. Parang accent Mayroon- natin dyan, attorney. mayroong accent. Kasi ang dami na before nag-encourage sa akin talaga na pumasok na. Mag-debate. Yes. That time kasi na medyo may doubt pa ako sa self. Nung nag-doubt nga ako nung undergrad ko, how much more sa law school? Sabi Law ko, school, paano diba? pa ito? But then, parang in-encourage ko na lang din yung self ko. Alhamdulillah, luckily that time, we won. So, it's actually one of the most, it's actually the most unforgettable for me na experience ko sa law school. Because, at least, dumating ako sa day talaga na finally, ang person ay isa na talagang debater. Diba? At saka tawag dito, ang ka-groupmate niya dun si Attorney Leia And Nisa. and si Attorney Nessa. Nessa. So, shoutout sa inyo, attorneys. Shout out mga pag And ang coach nila si Attorney Halim. Halim. O, di ba lahat attorney yung mga na-mention ko? Alhamdulillah. Sa batch natin talaga, sempre antikos, ang dami na din mga abogado. No? Marami Inshallah, na din, susunod na din yung mga iba this coming. Inshallah, Allahumma amin. So, yun yung pinaka most unforgettable. Kasi parang na-challenge ako dun. Na-challenge yung utak ko, intellectual capacity ko na-challenge. What's your take on becoming a law student and at the same time doing all the extracurricular activities? Walang problema, basta kaya mo. Mm. At saka gusto mo. Ako kasi hindi ko gusto. Yung debate lang talaga, di ba after that, ayoko na, naglaylo na ako in person. Actually, madami talagang mga low-key sa law school. Yes. Oo. Ito lang si Attorney Hannah, hindi low-key. Naging LSG. Ayaw nga. Hindi. Nag-low-key talaga ako sa law school. Pero kasi may TikTok. No, fourth year na. Yes, fourth year. Oo. Pero I'm low-key in a sense na hindi na ako nag-join ng mga extracurricular activities. Yes, ayoko din ng mga Diba? extracurricular. Kasi pagod na ako nung Totoo. nung undergrad. Kasi nung undergrad, youth LSG advocate. press. Oo. Eto LSG si Oo. Attorney Hannah. So, busy sila. Diba? Ako wala naman akong say, basta kaya mo. Kaya. Walang problema dyan. Wag mo lang i-compromise talaga yung law school mo. Pero to be fair, kaya naman ako nag-LSG noon kasi 'di ba siege that time. I was supposed to I chose na parang ang gusto ko was not to enroll kasi nga wala na akong libro ganyan. Pero yung mother ko sabi niya, hindi kahit underload lang, kaso hindi ako marunong mag-underload. So nung sinabi nila na Hanan, ikaw president, then eventually ikaw na lang mag-vice president. Sabi ko, yan na lang ibabalik ko sa law school. But not, kaya that semester, dalawa rin yung subject ko na bumagsak. Kasi wala ko sa Mahirap. wisyo nung time na yun. May question din ako. Since timely kasi itong episode mo, Attorney, na marami ng mga enrolling law students. Yes, I heard din. Marami talaga. What's your take on using AIs for studying? Kasi yung AI nagagamit ko na siya ngayon sa work. Nung time namin wala pa masyado. Siguro, you work with AI. Oh, yan. But you don't let AI work for you. Exactly. Pero siguro sa law school, kasi yung iba iniisip na nila makakadigest ng AI. Be very careful ha. Totoo. Kasi yung AI talaga minsan mali. Hindi lang minsan. Kadalasan mali ang yes. ibibigay ni AI. At saka this kay Nimbo, gumagawa siya ng sarili niyang Yes. cases at saka law. At saka alam nyo, itatak nyo na sa isip nyo na law school is difficult. It should be difficult because yes. it's not. Hindi yan law school ang pinasukan mo. Totoo. Huwag nyong isipin na kailangan may isang
let's say, yung technology na magpapadali ng buhay ninyo. Ang effect kasi niyan is after na ng law school journey mo. Ko- Sa review mo, hindi nyo nakakailanganin si AI. So, paano yan? Paano na kayo mabubuhay pag wala At na saka, si AI? walang AI sa bar exam. Yes, walang AI sa bar exam. So, might as well, ngayon pa lang, tinatrain nyo na yung sarili niyo to study as a law student talaga. Oh, yeah. I wanna parang expound on the one attorney na Kisa said na work with AI. Kasi indeed kahit naman wala tayong choice, and also may sabi nila parang washing machine lang yan. Yes. Nung time na yon hindi siya dinidismiss siya ng mga tao kasi di ko pa kausap ganun. But then eventually it helps you to mapabilis yung trabaho. So eventually na-adapt na natin Yes. yung kwan. So you have to work with AI and sumabay sa AI. Yes. But you don't let AI work for you. Yes, kasi also I would like to magnify na kasi ang mga professors tanwa, number one, hindi darating Yes. most of the time. Number two, they can only do so much. Busy sila sa trabaho nila as private practitioners, if public practitioners man. Di ran ka maituturo lahat. But with AI, pwede mo na siyang, especially if you use Notebook LM ng Google, may mabibigyan ka na niya Idea. ng flashcards. Okay. So, nandun pa rin yung sabi mo, attorney, na kailangan may effort. isipin mo pa rin mahirap ang law school. Pero dun mo lang padaliin sa time ko I print small flashcards because ayoko magsulat ng flashcards. So see, yung sa time ko is hindi nga kami nagsusulat, pero gumamit ako ng technology na piniprint ko yung flashcards ko. So ganun. So ngayon, since may AI, and then with Notebook LM, diretso na gagawa niya ng flashcards yung particular topics na ibibigay mo sa kanya and resources. So kumbaga, just work with AI, learn with AI, and then still gamitan mo pa rin ng critical analysis na tama ba to, totoo ba to. At saka dapat maganda rin yung prompt na binibigay mo, no? Even the Supreme Court is encouraging, I believe they're encouraging us to use AI. Kasi ako personally, every time na wala akong client, I try to read. Tapos may mga hindi ako masyadong ma-understand ng mga provisions. So, I ask the AI, no? So, parang it's also, yes, kumbaga may parang may legal secretary ka na, pwedeng gawin mo sa akin tong research. And then, of course, hindi lahat ng ibibigay niya sa'yo, i-absorb mo. You have to be critical. Yes, you have to be critical about dun sa mga binibigay niya sa'yo. Parang you use AI to the extent lang na matutulungan ka niya as a law student, pero hindi to the extent na it will diminish your knowledge. Kasi Yung baka, still make sure na Yeah. pumapasok siya sa utak Utak mo. mo. Kasi yung kagaya ng mga siblings ko, ang ginagamit nila yung AI na ang prompt nila is make this understandable yes, for ganyan a kid. siguro. Kasi pag understandable for a kid na din nalalaw din niya Parang sabutin sa use topic. AI, no, para to make the laws, the provision of laws, easier to understand. Or for example, But not to the point that it will diminish your knowledge na. you let the AI Yes. think for you, diba? Kasi pagdating sa bar exam, wala naman. Ikaw ang mag-iisip, wala kang Magbabasa AI. ka pa rin, girl. Isang nakita kong online na possible na use of AI for studying yung mga cases, tas ina-upload nila, tas ang prompt nila, make this as if nakikipagchikahan lang sa akin. May nagkukwento sa akin nung case na yun. Pero may nakita ko sa threads. I think that woman is a professor siguro in law school na parang she was frustrated because one student passed a case digest pero from AI. Kayo ata yung naghalim yung alam nyo talaga na gustong-gusto ko ng mga cases. Tapos I live with cases during law school talaga. Totoo. Yung mga cases, huwag nyong baliwalain. Kasi sa bar exam talaga cases naman din. Yes. So, pag marami kang baon na cases, I think madali lang sa yung
masagutan yung questions. Kasi kung nare-remember mo talaga, eto yung, kasi ginagawa kong novel before ang mga cases sa law school. Gusto ko talaga yung cases. So, wag niyong baliwalain yun. Kasi hindi mo rin magigets yung concept kung wala yung case. Without applying it. Yes, without applying. Ako nga din, yun nga, on my free time, I read cases. Tapos biglang, ay wait lang, ito yung recently na nabasa ko. Ito po yan, ganito po yan. Na-apply ko siya sometimes sa mga love legal story advice ng mga kliyente na ko. mga cases sa yung mga So, yeah. kabit na cases niya. Gustong-gusto ko yan. Yeah, just so you know. What people. I agree with attorney Nakisa na very important yung pagbabasa ng cases coming from someone na hindi nagbasa ng cases sa law school. Why? Kasi yung sabi nga niya na doon mo mas maiintindihan mo yung concept. Kasi nung time ko, hindi ako nagbabasa because again, I was not a victim of AI but I was a victim of Google. Mag-submit ka ng case digest. Criminal law ang subject. And then this particular case involves both commercial law and criminal law. Pag-submit ko kay Sir Diron, sabi niya, "Skanwari na, pungupya kanupan, na pipiin nyo tiyan." Ay, tanong siya subject na criminal law, na yan yung issue na whether or not, yun, yung parang kumbaga, parang siyang infringement. Ito yun ni Commercial issue nga. So, it's a commercial subject. So, in relation to that, if you're going to use AI, make sure din na kung ipapadigest mo yung AI, make sure na about ko subject. Kasi pwedeng kasing ipadigest mo si AI ng diretso lang, the case digest this. Paano kung remedial law yung issue niya, then sinubmit mo na, ang subject mo, criminal law 1, di ba? So, yun, I strongly agree na kailangan nagbabasa ng cases kasi ginawa ko yan during review. And then it helped me a lot. What more kung ginawa ko siya sa law school? Di sana one take ko yung bar. Reminders to all incoming first year. Kasi ang swerte ngayon ng mga law students. May AI, ang dami ng app daw, may mga app pa na mga legal about mga legalities sa mundo. So, ang daming app na tutulong sa kanila. And ang daming TikToks. Yeah, TikTok. They explain TikTok things. Ang University. daming lawyers na nag-explain talaga. Like, they really explain things. Nung time natin. Wala, Hindi ko nga mag-gets yung Walang attorney Haro nung time. Ay, Walang attorney Haro ng time. Walang na yun. Yun yung influencer na problem. nakisa that time. Pero, hindi ako Walang masyado TLP that time. Walang TLP. Nahiya ako sa thread influencer. Ayun, so much for that topic, no? I'd like to ask Attorney Nakisa, di ba, dream mong mag-law school, maging lawyer. But Yes. as we know naman, law school is that hard na to the point na gusto mo nang mag-give up. What made you stay? What made you stick sa law school? 2 reasons. Ito yung nag-isipan na. Uh-uh. First, parents, of course. Second, myself. Parents kasi, sabi ko nga, yung parents ko kasi, we really dream na maging lawyer ako. And they provided so much for me. Naging baka maiyak tayo dito. Baka palamunin ako. Kasi may dumating na opportunity. Tayo pala, yes. May dumating na opportunity sa akin doon as a social worker, no? Pero sabi ng father ko, dakaptigin makadungo, kusumuan ka, nasa lakop man tigin na sumuan ka. Parang di nga nawi da kalanan. Gina na mga gasto-gasto ka. Kas kami ni mataron kay mother ka. Tapos, ang mother ko, umabot na siyang 60. Mandatory optional retirement. Pero that time, hindi pa siya nag-retire. Umabot ng 65 because pag abot ng 65, matatapos na din ako noon. So, she waited talaga na makatapos ako before retiring. Kasi pwede naman siyang mag-retire sa nung 60. But she chose not to. She chose not to because of me. So, sabi ko sa sarili ko, they deserve to have a lawyer na daughter. I pray talaga na, Ya Allah, if you are not going to provide this for me, please provide it for my parents. And do so while buhay pa sila. Nag-uutos, astaghfirullah. I mean, do so while buhay pa sila. Because they really deserve to have a child na lawyer. Because binigay nila ang lahat. And hindi ako yung naghirap lang para ma-achieve ko yung title na ATTY. Second reason is ako. I want my future self to give a better life talaga. You think worth it naman lahat ng paghihirap? Worth it. Alhamdulillah. Diba? Sabi ko nga, I am literally living my childhood dream. Gets na gets ko yung worth it mo. Di ba lagi kong sinasabi, darating sa time na magko-complain ka because mapapagod ka. Of course, government lawyers tayo. But nag-e-end ako pa rin
doon sa point na this is what I dreamed for. Yeah. Let's talk about you reviewing for the bar exam. What was the hardest part na nung review mo? Yung review kasi hindi na mahirap sa akin talaga yung pag-aaral. Wow. Hindi kasi ganito yun. Okay, go. Let me explain. Sige, attorney. Nung review kasi natin, no, naniniwala naman ako, nag-aral na ako ng maayos. Diba? Parang I did well siguro. Enough, but not enough to be part of Latin honors, pero enough. Siguro this is for the benefit na din ng mga law students, bago nating law students, no, na magpursue ng law school. If you really want to, I mean, with all due respect sa mga nakapasa on their second or third take, if you really want to pass the bar on your first try to be part of the top of your class. Yes. 'Di ba, attorney Naki? It's better to fail in law school than in bar exam. Yeah, yung sabi ni Sir Mamad sa klase namin na pa second year, pa third year na ta kami noon, if not pa fourth year, sabi niya, paimnar ka no, okay, saan sa mga grade you saya sa law school, saan sa mga score you saya sa law school, ayun, kalakat sa bar exam na. I do pure din. Kaya nung siguro yung review, yung part kasi na mag-aaral ka, lahat siguro na nagre-review, kaya naman yun, di ba? Hindi naman siya ganun pero na-overwhelmed ka emotionally and mentally. Especially doon sa mga palamunin. I'm not discrediting yung mga working, no? Kasi sobrang hirap din. I recognize the hardship that they went through. Pero meron din kasi mga pinagdadaanan talaga yung palamunin. Yes. Totoo yun. And yun yung na mentally. Yeah, mentally and emotionally emotionally talaga ang hirap. Kasi first, palamunin ka wala kang reason to fail. Kasi your parents they were already providing for you lahat ng needs mo, allowance, ano bang kailangan mo ng makeup, yung titirahan mo, lahat na, 'di ba, babayaran nila. Tapos the guilt will consume you. What if hindi ako pumasa? Nakakahiya na. Ano nang ihaharap ko sa kanila? Ako when I failed Diba? my first take, Grabe yung- feeling ko yun yung reason. Na-consume ako nung guilt Guilt talaga. to the extent na hindi ko na na-absorb yung Yeah. binabasa ko. Yun yung actually yung pinakamahirap i-contain, yung guilt na meron sa'yo, na baka mamaya mabagsak ka. Kasi mayat maya, okay nag-aaral ka, relax. Mayat maya, papasok yung thought na, what if I fail this exam? Ay, hindi pala. Yung sa akin pala is yung guilt na alam kong babagsak ako. Paano yung pamilya ko, gano'n. Kasi pag palamunin ka, may thought kasi na, since binigay sa'yo lahat ng parents mo, parang there is no reason for you to fail. So parang, the expectation is for you to pass the bar on your first take. Natapos magtatrabaho ka na, magi-give back ka Big na. give back ka na. Diba? So, ang hirap sa part ng mga palamunin. Hello to all palamunin out there. I feel you guys. So, sobrang, yun yung pinaka mahirap na part sa akin. Especially pag pupuntahan ako ng parents ko. Tapos, i-check lang nila ako if physically healthy ba ako, kumusta yung pag-aaral ko, tapos mag-iwan yan sila ng groceries, mag-iwan sila ng pera, and then they will tell you na kung yaburo akal kasi na go out. So, mahihiya ka kasi yung pera talaga. Sabi ko talaga, kung swerte nung may mga sariling pera, kasi kung mababagsak ka, at least pera ko to. Ako, wala. Tapos ngayon pa na may sweldo ka na, di nga ka-grasp. Paano pinagkasya ng mga Ng magulang parents ko yung mo. pera Oo, nila? lalo na sa amin, ang dami naming magkakapatid. Ilan kayo, attorney? 8. 8. Diba? Tapos Parang yung feeling na kinaya. mas malaking sahod natin ngayon Kaysa sa kanila, kaysa sa pero mga grabe. parents natin at our age, tapos Pero hindi magkasya-kasya sa hindi tayo makakabuhay ng 8 anak. sarili mo nga. May problema pa tayo. Sabi natin, may problema pa tayo. Hindi pa kasi tayo financially stable sa lagay na ito, natatakot pa tayo na hindi tayo makabuhay. Ang kaya lang nating buhayin na bata yung inner child natin. Yeah, puro tayo inner child na para bang inabuso tayo. No? Ito mga... Wala nga daw karapatan si attorney na kisa sa mga inner child na yan kasi binusog siya ng pamilya niya. Makahiya na Pero wag masyado. ka, ano na ngayon yan, shoplift. Nagsha-shopping spree na yan. Shoplift as a gift for myself din. Kasi yung life ko din sa law school, when I entered You were law so school, deprived. we were so deprived of siguro yung mga bagay-bagay na ini-enjoy ng iba kasi masyadong nag-focus. Wow, na para bang siya ay valedictorian. No, hindi. Masyado akong andun kasi yung guilt ko talaga. So pag I'm not doing well, pinapunish ko yung self ko.
Na-recall ko, attorney, yung pagkasabi mo nang nag-focus ka sa law school. Na-recall ko yung sabi mo kanina na, yeah, you were doing good sa recitation, kaya wala kang worst recitation. However, sabi mo nga, meron kang hindi magandang exams. Marami. Yun. Of So, course. For me, akala ko, when you do good sa recitation, Oo, ganyan ako akala ko din. maganda rin yung performance mo sa exams kasi kaya ka naman nag-do good sa recitation kasi nag-aaral ka. So, anong sa tingin mo yung mali sa ginagawa mo nung time na yon? Nung freshman, na ano ko na kung anong mali sa akin. Di ba nag-aaral na ako, parang advanced na readings na. Akala ko before, yung ginagawa ko nung undergrad na cramming whole night, kaya sa law school. So, nag-exam ang person ng civil, ng criminal law, ng constitutional law. Nag-cram. Kinraming ng one night. Worst mistake. Akala ko kasi kaya. No. So sabi ko, hindi pala kaya. Pagka second sem, nagbago na ang person. Hindi na magka-cramming na gano'n. Magka-cramming ka na lang siguro 3 days. Pero wag yung one night mo para bang ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundo. Ideally, you should be studying 2 weeks before your final exams. So yun na siya. or your Doon ko na siya exams. na talaga, na Be- manage. Because in law school naman din, pinupost naman nila or sinasabi nila ahead of time kung kailan yung exams Yes. nyo. May schedule na, diba? And I remember kasi naka-affect din yung mental health talaga. Kasi parang feeling ko parang ang bobo ko naman. Parang Uy, pagka-receive mo ng midterm mo, ang bobo ko in naman. law school, tas nagpangilingan sa mga pwede kami makapas. In law school talaga, Grabe nang- bumabalik yung inferior complexity mo. Bumalik talaga, tapos biglang bumalik yung thought na what if, umatras na lang ako, tapos mag-work. Kasi nakikita ko na yung mga kasama ko, may mga career na sila. Isa din yun sa kinadepress ko ng law school. Kami ni attorney, nakikisa kasi always similar yung thoughts namin, pananaw namin. Kasi, At saka mga experience namin sa life. Ang sinasabi namin talaga, kami yung bare minimum ng law school, ng mga estudyante sa law school. Nung law student kami, kumbaga in other law schools, like Metro Manila Law Schools, bare minimum. bare minimum kami na standard ng mga law students. Yung sinasabi namin kasing bare minimum, yung bare minimum na nag-aaral kami, pero hindi naman yung like binigay namin yung buong buhay namin. Pero we make sure, ang ma-remember ko, parang bare minimum but we are disciplined. Yes. We come to our classes na parang ready kami, ganun. Pero kasi sa iba, But not to the point na we burn night candles, no? Yes. Not to the point na nawawala yung sarili namin. medyo nawawala. Ako naman nawawala not because of law school, because of siguro yung pressure. Yun. Nakikita mo din yung mga Buti na kasama lang- mo na may mga career na. Buti na lang, tapos- attorney, da ka maulog sa gita depression na kuwan, Nung law state. Siguro nung law school, di ba kasi may time na nawala talaga ako. Wala na akong social media. Kasi Ay, oo. na-pressure ako, tapos iniisip ko, di ba written pa, hindi pa na-announce sa digitalize ang exam. Ang liit-liit lang din ang pumapasa. Sabi ko, imagine, sabi ko, yung mga kasama ko, may mga career na sila. Yeah. And here I am, a mere law student. Hindi pa sure, sabi ko, kung magiging lawyer ako. Tapos wala akong pera. Naghihingi. Tapos mahihiya ka pang maghingi. Yung patapos na yung allowance mo, paubos na, tapos hindi mo alam ang gagawin mo. Tataman talaga self-doubt Kasi sa law nahihiya school. ka, As a law student. nagigilty ka, Oo. napapressure ka, lahat na. Now, attorney, let's go to your bar examination days. Oo. Kamusta naman yung bar exam mo ng first day? Mahirap. Anong subjects yun? First, Political and commercial law. yes, political and My commercial law. goodness. Actually, first day ako, medyo parang, may chance ako. Oo. Parang I did well sa exam. Pagka second day ng person, Civil and iyak na. labor. Oo. Umiiyak na ang person, nag-doubt na ako. Pero even nung first day na parang naramdaman ko na light yung question. I mean, medyo lighter yung feels. Sabi ko, naghahanap ako ng way na hindi ako magkaroon ng ganung feeling, na parang light yung feeling. Kasi gusto ko, mag-pray at mag-pray pa rin ako. Parang itiwakalakan ko Allah. Parang di akan sariga na ginawakan. But nung second day and nung third day, adumi, sobrang doubt. Sabi ko, babagsak na ako. Gina-prepare ko na yung self ko talaga. Sabi ko, ito na yung tawakal pala. Yun ba si tawakal? Kasi before, sabi natin, itawakal tanong ko Allah, pero we are hoping na makapass tayo. But that time, second day, umiiyak talaga ako. Tapos doon ko na, yan si tawakal. Initawakal ako na, yapikirakan din, na ano ko na yung 2 scenarios na babagsak ako at saka ano. Kasi grabe na yung doubt. Kasi ang hirap parang isipin.
Mahirap sa ano niyo yung civil, no? Nahirapan ako sa civil. First take naman niya. First take naman ni attorney. Third day. Nagdadrama lang yan sa mga hirap-hirap na yan. Naku, knowing her. Third day talaga, sabi ko na naman, hirap. Tapos paglabas ko, first makikita ko yung parents. Uyak ako ng iyak. Makita ko yung parents ko, grabe pa yung bongga. Iyak ka daw sa barangay. barangay. Ng parents, ng family I ko was kasi there. may tarpaulin sila, may pa-t-shirt sila for me. Oo, I mean sa lubong. May pa-t-shirt sila, parang Bar Ops Fighting Naki, para kami fraternity. Tapos with all the pink and white because my favorite colors are pink and white. So may ano pa yan sila, pa-balloon and May pa-flowers. pa-theme. Kasama yung mga pamangkins ko. As in, like, sumisigaw talaga sila. Tita Princess, ganyan. Tako yung parents ko, iyak na ako. Ang naisip ko, that time, nung time lang yun ha, ang naisip ko, paano pag hindi ako pumasala, hindi to may post. Hindi nila to may post. Ako talaga tong family ko na sobrang nag-effort. Paano nila to ipopost? Hindi talaga nila may post. Walang naipopost. Alhamdulillah, may mini-post. Alhamdulillah. Nai-post Sabi ko, naman. please lang, wag niyong talaga ako, nagsabi ako na please lang, wag niyong i-post. Mm-mm. Kasi, di ba, grabe yung paniniwala ko sa evil eye. Totoo. Sabi ko, ma-evil eye talaga ito. So, after nung taking the bar, was it over na on your part na parang miyaka-relax ka din? Pinakamahirap yun, alam niyo naman yun. Yung hindi ka na makatulog. Sabi mo, magpapahinga ako, magpapamper, Nag-enroll ako ng Sharia training. Para lang maano yung... Kasi kung titigil ka lang sa Para lang bahay, mabalin maghugas yung- ka ng pinggan, naiisip mo talaga yung sagot ko. Ano na naman yun. Diba? Yung ganun yung... mahirap yung bar exam, pero ang hirap nung waiting period. Yes, totoo yan. Nakaka-depress. Mm-mm. Diba? Tama. Tapos bilang-bilang ka pa ng days, tapos yung puso mo, try nyo yung parang, naiisip nyo bigla yung result, tapos yung puso nyo parang naninikip na. Try nyo yun? Hanggang panaginip kasama mo eh. Kaya sabi ko, kailangan kong mag-enroll ng Sharia training kasi pag hindi ako nag-enroll, mababaliw ako dito. Your waiting period was how long? September, October, November, December, 2 months lang. Sorry. December din. Pareho lang din tayo. Oo, December. Oo. So medyo, paano Wala na, kayong karapatan. di ba? Paano na lang sila na umabot ng year? Ako, 2 bar ko, lahat yun almost 6 months. Ya Allah. So parang Hindi buwang ako ka na sa 6 kagagaw months to, ya na Allah. yun, no? Buwan ako dun sa first ko Oo. na take. Kasi Pero, yun yun, no, somehow. pero sa second, medyo piyakatuman na nun. So, dun pumasok yung tiga tawakula. Oo. So, hindi na ako kinabahan. Kung let it be. Oo. Nagtawa ko talaga, di ba, nag-stop reading. Nung pagkatingin ko sa books ko, sabi ko, if this is not enough, then what is? Ang kapal na mukha ko mag-ganun, ha? Sa review. Sabi ko, if this is not enough, then what is? Pure. Kasi for me na, taman sa di nga mapigero to if this is not enough, natunapan. Na, until hindi mo yun ma-feel, I think possible hindi maganda yung maging result. Kasi limited tayong mga humans. May limit talaga tayo. And I can recall yung sabi ni Sir Jabi sa amin na mas to mo karag na ano ko exam yo. Yes. Kay no kanong kiarag na kay miyaw saryo ron so takyo. Yes. Napiga. So, yes, napiga. So meaning attorney kaya ka siguro nahirapan nung sabi mo nga nag-struggle ka na second bar day Second, and third bar day Grabe, mo kahirap. bar day. So ibig sabihin na pinipiga ka lang pala nung question. Oo, So ibig sabihin ang gusto ko lang ipunto dito is yung mga magti-take ng bar this September and also yung ngayon na mga papasok sa law school or mga law students na pag na-feel nyo yun na parang gusto nyo mag-give up kasi parang walang chance, wag. Ituloy nyo lang kasi let God do the judgment. Yes. And let your examiner say na you answered the wrong way. Wag ikaw ang magdesisyon. mag-conclude kasi Oo. mabubuo. Pero ito ha, nung during bar exam, kasi sabi nila, pamangani ka kuwala ka pabukit-ukit. And it really happened to me. Is one thing talaga na sasabihin ko. Do not trust yourself masyado, but trust Allah. I trust Allah because, yun nga sabi ko, it happened to me, parang I call it miracle on my part. Alam nyo ba kasi nagbasa ako ng taxation? Walang tumatak sa taxation. Hirap. Sabi ko, hirap naman itong taxation na to. But before going out, kasi yun yung first day, nagbasa ako ng ano yung tawag doon, yung mga notes na binibig. Last minute notes, LMT. tips. LMT. Yes, LMT. Tips. Sinircle ko pa talaga, 4 question or 5? Sinircle ko pa talaga yan sila. Yes, 4 questions. Sabi ko, okay, yung mga
Pumunta na ako sa first. Nung hinahatid kami sa exam center, umiyak na ako actually. Naiyak ako, sabi ko, ya Allah, ito na yung hinaantay ko, na parang guide me, lahat-lahat na. Parang make the question easy. Ganyan. Dumating na ako sa corporation, kinakabahan ako, sabi ko, nakakatakot. Kinabahan ako ng taxation. Kasi yung binasa ko nung before ako lumabas, yun yung lumabas, I swear. Before ako pumasok, yun yung lumabas. Like, pagilan ako, Allah. Like, sabi ko, aduh, pa ka dun. Hindi ako makahinga kasi parang miracle na nangyari. So, sobrang excite ko na hindi ko alam, ma-excite ba ako. Sabi ko, is this a sign? Promise. No, kung tutuusin, kung tatanungin niyo ako about tax, ya Allah, marirelate ano. Pero that 4 questions talaga yung nag-survive sa akin nung, kasi yung corpo kasi medyo malaki-laki yung baon natin kasi si Sir Mamad, grabe mag-discuss. Yung taxation, magagaling ang professor namin, bobo lang talaga ang person sa taxation. Lalo na sa mga technical, yung mga technical topics. Tax. So sabi ko, ya Allah, wait lang, bagyid ni sign ka. Kasi yung 4 questions, nakakabasa ko lang before lumabas ng room ko, is yun talaga yung lumabas. So parang ako, believe in miracle, pray and pray and pray. I swear, so Allah na po mamakinig. Grabe yung nangyari I had sa akin similar that day. experience also na nakita ko sa hindi kasi ako nagbasa ng LMT because I had my notes talaga. But then before ako pumasok sa remedial law, may binasa ako na tawag dito, notes ko na nakita ko na hindi ipagisa sa bar pero nabutian na kan. Then when first question ko sa remedial, pero to be fair, miya tiro media kay attorney Haron sa previous episode sa mi na sa mga nagre-review ngayon na may ko di ganun review. Hindi na kayo nag-review kasi sabihin nyo na, ayun naman pala LMT na lang pala yung kuhan kasi nandun siguro, di ba kasi forecasting din naman yun ng mga author, ng examiner, schools, ganyan. So, iisipin mo na, ikaw to bisap ka forecast tira subar exam na, di ko may study. No, because iko previous episode sa mga Pitero na, you can only understand or ka-retain ka to sa gito few minutes before ka sud sa exam. Nagka-retain ka kita miya betaya nga if you had a prior basic knowledge of it. Yes. If naaral mo na yon during your review days. It's just that on the day na hindi mo siya maalala. Pero actually, adin din no to a basic knowledge noon. Ang sila din, kita miya betaya kan before ako sumuld. Na-memorize ko na yon before pa ako, during review. Pero nung nandun ako na, nga pala, memorize ko to, ganon. Ako talaga unexpected yun. Sabi ko, 4 questions pa ha. Sabi ko, wait lang. Natakot ako kasi sabi ko, ano ba to sign? Baka mamaya sana anak na ginawa kan. Pero di ako sariga na ginawa kan that time. So, going back, attorney, so kabus si attorney Haron, it's advisable na 2 weeks pa lang before the exam, sa law school, mag-review ka na. What about you? Ganun din ba sa'yo? Parang ganun. Pero yung parang pag first week, hindi naman like todong-todong basa. You scan muna. Okay. So, inaano mo na yung, ito, medyo aral-aralin ko to kasi parang hindi ko to masyadong na-grasp nung discussion or nung... So, dahil nag-study ka ahead sa law school, yung before your exams, maganda yung performance mo sa exams. And that's also the reason why, sabi mo kanina, hirap kang magbigay ng reaction or advice mo sa review experience mo. Kasi sabi mo nga, masyado mong ginalingan sa law school. So, hindi naman masyado. Parang enough, ginawa namin yung part namin as a law student talaga. Kaya pagdating nyo sa bar review, talagang naging review na lang siya for you. Saka bumagsak for FYI, bumagsak kasi din ako talaga ng law school. So doon last semester ba 'yun? Namin, no? Yeah, bumagsak ako. So may mga no, grades talaga. Kaya sabi ko, it's better to fail in law school kaysa sa wag kayong kasi that time online class. So parang line man din. Ang ending ang person na bagsak. So iyak ng person talaga. That's why attorney, 2023 bar ako, 2024 bar siya. Kasi nahuli ako ng 1 sem. Pero nag-take na kami ng bar, gumagraduate pa lang siya ng law school. Kaya sabi ko talaga, it's better to fail doon sa law student pa kayo kaysa sa bar. And I think ang effect nun, ako na magsabi, ang effect nun, kasi yung na-fail sa kanya na subject was remedial law. Civil procedure. Civil procedure no 1. Yes, 1. And Mia master yan mamotor ni so remedial law. Hindi naman master pero like
During review na petex na niya ang remedial Kasi because parang gusto she ko had to i-prove na yung retake. sarili ko. Mm-mm. Parang, sige na lang. Pero kasi online din yun. Ah. So, wag na wag niyong babaliwalin. Whether it's online class, kung may Oo. online class kayo, or may physical class, wag na wag niyong babaliwalain talaga. I am telling you, people. Let's go to your bar results. Paano yung day mo nung nagkaroon na ng bar results? Yung heart ko, parang, wow, na-try niyo yun. Yung hindi na kayo makahinga. Yung ginanon Asa ka na. nag-wait, attorney? Sa bahay. Oo. Tapos kasi sabi ko kung kailan gusto ko nasa training ako, doon pa walang pasok. Sabi ko, ya Allah, paano na to? Tapos nag-pray ako that time. Pray talaga ako. Umiiyak ako, grabe yung iyak ko. Luhuro? Yeah, grabe. Tapos umulan. Diba? Mashallah. Umulan na may sinag ng araw. Tama ba yung term ko? Tapos nung umulan, umiiyak na ako May masyado. kinasal na ka, pre. Charot. Astaghfirullah. So, parang ako, I was praying na, ya Allah, parang if di nga rakan na bagan kabun ko mga loksakan. Doon na lang sa parents. Talagang parents talaga yung ginamention ko na parang pagod na sila. Ang dami na nilang sacrifices for us. Parang at least this one, sabi ko, eto ibigay mo sa kanila, sabi ko. Para bu sabi ko, pamako, sulangon na mapiyam yung galbakiran saya sa dunya, nagibalas na kakiran. O diba? Parang iyak. Huwag naman tayong umiyak dito. The parents talaga yung ginapray ko talaga. Hindi na yung sa sarili ko. So sabi ko, ang tagal talaga nung Results. Itong pinsan ko, nandun siya, sabi niya, nag-aantay ng result, pinuntahan ko, sabi ko, i-off mo yung phone mo, tapos, labas tayo, iiwan natin yung phone natin. Sabi niya, bakit? Sabi ko, basta iwan natin yung phone natin. So, nilakad namin ng buong MSU. As in, buong MSU. Hindi ako naka-feel ng pagod, pero yung heart ko talaga hinang-hinana. Parang feeling ko, hindi na ako makakahinga nito. So, naglakad kami, 5th Street, Barrio Salam, balik sa 5th Street, sa CPA, basta ganun na. Nilakad ko ng buong MSU. Dumating ako, nakita ko yung phone ko, kasi, that was 2 p.m. na. Sabi ko, bagsak ka. Ko yun na. Bakit? Yun. Kasi na-remember ko, yung sa inyo, lumabas 1. Sabi ko 2. Sabi ko, too much na. Tapos 2:14 na, wala pa din. Walang reactions wala from na pa rin. So, anyone. kala ko nabagsak ako. So, kumuha ko ng unan, sumigaw ako. Grabe yung sigaw ko na, kasi sumakit yung ulo ko yung sobrang sigaw. Kasi umiyak na ako. Yung heart ko parang, yung parang ba-explain. Tapos sabi ko, bagsak ako. Tapos umiyak ako. 5 minutes mga iyak-iyak. Nag-text yung ate ko na sabi niya, uy, yung pinsan nung best friend daw niya, makikita daw sa account. Diba kasi nauna yung account muna. Kaya pala matagal kasi nag-deliberate ang SC. So makikita pala sa account. Ayan yung controversial. Nauna sa amin Yeah, muna good. before na yung role ng yung names. So tiningnan ko yung account. Grabe yung kamay ko. Oo. Sabi ko magkukulaps na ako noon. Kasi talaga. Tapos tiningnan ko yung name ko, sabi, pass. Sabi ko, ako man ito siguro, nakisabas man ba? Wala namang, account ko na to eh. Sumigaw ako dun sa pinsan ko, tapos grabe yung iyak ko. Tapos yung kapitbahay namin, narinig pala niya, so nirecord niya. Kasi friend pala niya yung best friend ko. Sina niya sa best friend ko. Sabi ko, ganun pala kalaki yung sigaw ko. Sobrang saya ko that time. Until now, pag nire-recall ko yun, parang napapasabi nila ako, alhamdulillah. Kahit wala akong pera ngayon, pag yun ang naiisip ko, biglang, alhamdulillah. Kahit anong problem talaga na ibigay sa akin, biglang yun yung mag-throwback, alhamdulillah talaga. Mashallah. Life-changing. Oo, at saka yung mga joke natin na Attorney Haro na parang pag nasa stress na tayo na yung sinasabi ko na at least gaya na awid akalaya abugado. Kaysa yung awid akal ko nung law student ako or ba-review. Recently nga, nung nag-uusap tayo, nagra-rant kami sa isa't isa ng mga work namin, tungkol sa work namin. Ako, sabi ko, bahala, attorney, parang pa-burnout na ako. Wag naman sana. Siya, may mga bubog din sa work. Pero sa the end of the day, sabi ko, at least yung rant natin ngayon about work as a lawyer. Yeah. Just imagine, attorney, yung step up natin. Dati ang rant lang natin yung mga subjects natin, yung review, di ba? Super hirap. Tapos ngayon, ang rant natin, work as a lawyer na. Mashallah. Yung iiyak ka pa, iisipin mo, kailan ba ito matatapos? Diba sa law school, ako lagi kong sinasabi, kailan kaya ito matatapos? Pero attorney, sabi mo nga, ini-pray nga ko Allah na, Yalla, if it is not for me, apya si buko malok sa. Now, what is the reaction of your parents? Sobrang, alam mo,
before, eto na naman, ang daldal ng person. Kasi, nung lalabas yung result, yung ate ko kasi, sinabi niya, ano pa yan? Para bang silang nag-take. Sinabi niya yung day kung kailan lalabas yung result. So, magmamanila yung parents ko. Sabi nila sa akin, sabi nung mama ko, anto na, pagkataros nga may Audi. Oh. Naiiyak na naman ako, naiiyak ako talaga pag nire-recall yun. Sabi ko, di, taros ka no din. Kasi ang nasa mindset ko, ayoko makita nila na iiyak ako pag nabagsak ako. No. Sabi ko, taros ka no din. So, mga one day yung before the result, sabi ng mama ko na, baka pas ka na, alhamdulillah, nati udip man nati, alhamdulillah, pag-take ka, diba? Kasi ganun sila ka-supportive. Pero sa'yo, nasa didalam ka na, yala, tumubukod matay, di ako makapas. May ganung thoughts, diba? Malapit ka sa may ganung thoughts talaga, na parang, diba? Maisip mo, bakit ba ganun? Hindi pala yung buhay natin, hindi pala talaga iikot sa bar. So, nag-Manila sila. So, ito na, dumating na yung result. Nakapas ang person. Kaka-Manila lang nga nila eh. So, tumawag yung father ko, grabe yung iyak niya. Iyak talaga yung father ko na parang, kasi pangarap niya talagang magkaroon ng anak na lawyer. Di ba nga sabi ko, since bata ako, parang hinasa na niya ako maging lawyer. Gusto niya maging public speaker ako kasi maganda yun para sa mga lawyer daw. So, tumawag ako. Tapos wala na akong masabi kasi iyak lang ako ng iyak. Yung papa ko, sabi lang, nasabi na sa kanya ng mga ate ko. Sabi nila, nakapas ako ganyan. Sabi ng papa ko na, nag-thank you pa siya na dapat ako yung mag-thank you. Kasi daw na, nabigay ko daw yung matagal na niyang pangarap. Yung mama ko nasa massage. Kasi yung mama ko hindi na siya makarelax. Pumunta siya doon kasi hindi na siya makarelax. Sabi ko, bakit niya sinabi? So paglabas na mama ko, iyak siya. Alhamdulillah, napira sa'yo yan, mambo. Tapos kasi binidyo tapos may paano siya na, pera ba to? Iyak na naman. Why ba? Pero to kagi. Ano ginagawa niya? Nagbabayad na? Oo, kasi pero yung papa ko talaga yung emotional ako kasi bata ako kami talaga. Just like attorney dun sa sinabi ko sa pinsan ko na nagsa-struggle din siya going back dun sa sabi mong palamunin. Sa kanya, di nga pipikirip gusto sa nolokos nga because wala silang choice anak kanila paguyag ngiran. Pero ayamal akibalas karkirana nabuiman to na call center ka. Oh. No. Yeah. Ay akibalas karkirana pas nakagina na board exam ka. 'Di ba? So despite you being palamunin, wag kang give up kasi inukairan ka na kasi willing sila kasi kung sabi mo nga attorney, dalawa lang yung reason mo for your parents and for yourself, for your better future. Sila rin na ito ni lawan nakabayo looks ko di masiguro dira na you will have a better future because inshallah you will pass the bar board na. So it's a best way to give back is to pass whatever it siguro yung mga palamunin yun siguro yung iniisip nila kasi may guilt. I'm telling you people. It's worth it talaga po on the other side of the bar. Huwag nyo nang isipin yung guilt. Yun din yung na-realize ko talaga actually. After passing the bar, doon ko na-realize na bakit ako nagpag-guilty noon. So nawala yung life ko for 4 years. Kasi nga sabi, nung law school kasi ako, when I'm not doing well talaga, pag maliit yung grades ko, pinapunish ko talaga yung self ko. Hindi ako lalabas, hindi ako magingin ng pera. As in, grabe ko i-punish yung self ko. Kasi parang feeling ko, wala kasi akong dapat na reason na mag-fail. Pero kasi nagde-depressan kasi ako. So, as a main character. Yeah, as a main character, Then, na-realize ko lang din, after passing the bar, para dun sa mga palamunin, i-feel nyo na yan kasi privilege nyo yan. Pero galingan nyo. Totoo. Huwag na kayo mag-depressan. Take it from me. I think, makaka-give back ka din the moment na makuha mo yung ATTY. Yes. I mean, Doon even pa if lang actually, yung kahit hindi mo na sila bigyan, financially, di ba? wala silang pakialam. Subuso, mibigyan ka rin sa honor. Oo. Yeah. Pamana, once kasi ang mulay ka learn na so lokas ka na, your parents would think na okay, you're set for life. We're done with you. I mean, hindi ka na namin kahit saan ka na pumunta, go. Okay na sila. Kaya diba? ini-inspired ko Yeah. yung mga students like pamangkin, pinsan na mga younger cousins na sinasabi ko talaga sa kanila, kahit anong achievement pa yan, even if you think that that's just a little achievement, tell that to your parents. Because your parents is not after your siguro money. Ang parents talaga, they are after your success. Well-being. Oo, and well-being. Totoo. Ang gusto lang nila mag-success ka, not because para mag-give back ka sa kanila, but because they want you to succeed because para sa sarili mo. And then, iiwan ka nila na stable ka, ganun. Yeah. Speaking of stable attorney, kamusta ang paghahanap ng work after becoming a lawyer?
Ayun ang isa din. Madali ba siya? Challenge. Ang dami ng realization after passing the bar. So, yung after passing the bar na on cloud ka na, Oo, kasi wow, sinasabi- skawi pinakamapasang. Kasi wait And lang. then, Yes. come na maghahanap kayo ng work, grabe yung humble ka niya, no? Sobra. Alam mo kasi, ito kasi yung mga tao, kasi before din kasi, yung mga lawyers talaga, di ba, matataas ang positions because few lang yung lawyers. Yes. Like Before, yung yes. batch namin sa Oo. 'di ba? Few lang yung lawyers. Eh, nung time na namin, medyo marami-rami ng Yes. lawyers. We have to But then yung mga, pero kasi may iba acknowledge din that. kasi na iniisip nila pag lawyer, dapat director position. Agad-agad, Ano na no? director? My first... kaya director. So kaya director na tigir. Ako, ito lang talaga yung sinasabi ko for the law students and new lawyers, no? You really have to start somewhere. Yes. Mm-mm. Even if that somewhere is not your ideal na starting point. Oo. But, di ba? Kasi ako before, di ba nasabi ko, ang gusto ko kasi niro-romanticize ko kasi ang life ko. Grabe mag-romanticize As a main ang character. person as a main character. Kasi legally blonde eh. Wow, di ba? Feeling, no? Yeah. Etong kaartihan ko to, dadalhin ko to sa BGC. Opo. Oh, saan BGC? Hindi BGC sa Manila. BGC sa Cotabato. Bakit sa Mora Government Center? Kasi dapat specific pala yung prayers, no? BGC. Hindi mo ano namin talaga. Ano sabi Ito ko? talaga, dream niya talaga. Yung BGC, kaartihan to be a niya, corporate dadalhin lawyer. niya sa BGC. Doon daw siya mag-work Be a sa corporate BGC. lawyer, ganyan. BGC na tagig yung minimin niya. BGC na Cotabato yung binigay sa kanya. Pero nang forward kasi sa akin yung link, nagsettle na ako na parang na-realize ko kasi as palamunin, for 4 years wala akong experience. So, hindi rin right na, wow girl, position na malaki pero experience, walang hahanapin sa'yo. Unless may backer ka, no? Diba? Wala tayong backer, first generation Exactly. lawyer. Tayong mga first generation of Oo. lawyers, no? So ako, may nag-send sa akin ng link kasi nagkwento ko na I want professional growth, career growth talaga, and personal growth. May nag-send sa akin ng link na sabi niya mag-apply ka dito. Kasi kung yung tatlong hinahanap mo, mahahanap mo dito sa office na ito. Office Office na of the yan. floor leader, kay boss, hi po boss, and the attorney Shai Hello sa inyo po. We hope to have her in the Yes. show, diba? MashaAllah. Yes, she is a brilliant, one of the brilliant lawyers ng bar. I've heard. Yes. So, ayun na, nag-apply ang person. Take note ha, non-lawyer position talaga yung first position ko. Pero, ginawa ko kasi yun siya kasi alam ko din sa sarili ko na wala akong experience. Nang pagdating ko doon ko na-realize na becoming a lawyer is not everything pala. Experience na palang pag-uusapan pag lawyer ka na. So, ang person, nanganga pa. Kasi wala talaga akong experience kahit nga sa mga logistics, admin, process, wala akong alam. Bilang ako isang dating JO worker ng social, iba yung malayo talaga. You started Luckily, and alhamdulillah, from the bottom. yung mga first office mate ko, the first people na I met, no, after becoming a lawyer, they were, parang everything. They taught me kung ano ba yung mga dapat kong gawin. They taught me ano ba yung need ko for me to become a better lawyer. And then, may boss ako na nag-guide din sa amin. And then, nakikita mo siya. So, parang nai-inspire ka na I aspire to become, this woman. Na parang, gusto ko yung ganyan na nagsiserve ako and at the same time, ginagalingan ko sa trabaho ko. Ito yung sa BTA, diba? Yes, sa Bangsamoro BTA Transition talaga. Yes. Authority. So, ang ganda ng experience ko sa first job ko. Tapos, yung mga office mates ko pa, grabe ko sila ka-close. Kasi hindi na kami after, alam mo yung sa trabaho na parang iniisip mo kasi matatakot ka because sa isa talagang environment sa work, hindi mawawala yung toxic, di ba? Sa amin talaga, inantay ko maging toxic, hindi rin. Naging toxic kami sa gastos kasi sabay-sabay kaming gumagastos. Pero grabe kami magtulungan doon. And then may yung COS din namin. Grabe niya kami tulungan dun sa legislation kung paano ba gumawa ng ganito, ganyan. Tapos talino din siya So parang siya yung yung standard niya dapat. Ganun. So even if you started at a starting point na not really ideal for you, sabi mo nga, hindi lawyer position, diba? Ay, pero yung work ko is pang lawyer na siya, but the Okay. position it's non-lawyer position. Actually, sabi And nga the din ng boss ko, compensation, no, perhaps? yung sabi nga ng boss ko, parang akala ko hindi mo tatanggapin. So na-shock ako na tinanggap mo.
But Experience. the bigger compensation there kay yung experience mo, the network you've gained, I mean, diba? yung training. Exactly. So, parang, grabe yung training talaga doon. Nagbigay din sila ng opportunity para ma-develop yung public speaking skills. Yung Grabe talaga yung communication training skills. niya kasi di ba yun yung reason kaya hindi tayo makarecord last year. Yeah. Oo, wala na. Hindi siya makauwi-uwi ng Marawi Oo, kasi because binibigyan talaga, yung boss namin kasi talagang she make sure talaga na may experience ka before ka aalis sa kanya. Mm. Yung hindi ka lang basta-basta nag-work ng ganun. Yung aalis ka, wala ka malang baon-baon. Mm. So, sa kanya, hindi. At saka I've heard, pag galing daw sa kanya, parang pinag-aagawan daw, no? Yung mga umaalis sa kanya. Pero hindi naman pinag-aagawan. Maybe because kasi may brand na siya na magaling siya. At saka hindi siya natatrain na niya. kumukuha talaga ng Hindi magaling. tao niya na hindi magaling. Oo. Kasi sasabihan talaga niya yan. So parang meron ng connotation na, galing yan kay ano, so may experience yan. Then, lumipat na naman ako. Yeah, attorney. How long yung first work mo, di ba? April, May, June. Nagbibilang po siya. 7 months ba? 8 months ata. 8 months. 8 months before. And then after that, you transferred to the current office you are yes. you are Sa in mga right now. kabataan. As a youth, Yes. In sa Bangsamoro Youth Commission. Hello po. As kina an attorney Edie, for- Sa mga chief ko, kay chair, sa lahat-lahat ng taga BYC. Medyo related lang yung job ko kasi legislation din. So, yun yung nice kasi no. Kasi galing akong BTA legislation. Dumating ako ng BYC, ang mandate kasi ng office namin is policy making. Nakuha mo yung experience na kailangan mo pala. Yes. And God was preparing you na pala. Sabi nila, God is preparing you to bigger opportunity. Yeah. And ang Totoo lucky, yan. ang swerte ko kasi, 'di ba, yung iba na nahihiyang mag-transfer, yung boss ko talaga very ano siya, very open and very supportive. Pag growth mo talagang pag-uusapan, ano ang kailangan mo? Ganon siya. So pagkalipat ko, may training na ako sa kanya. Kasi nung lawyer talaga ako, nung kakapas ko pa lang ng bar, admittedly, wala Kasi diba, dun lang, walang experience because dun lang, nag-aaral lang tayo kasi, diba? Wala talagang Yung sabi mo kanina na theoretical yung inaaral nyo sa social work, then ganun din sa law school, parang more on theories, laws, Oo. pero pagdating pala sa practice, Iba na pala. halo-halo na. Halo-halo na. Hindi you na have yung, to consider so much, no? oo, hindi na yung magsasabi ka ng, alam mo, lawyer ako. O tapos, Tsaka yung sabi nila, mas mahirap nga daw pag lawyer ka na kasi sa law school, ang inaaral mo yung law. law, yes. Pero pag practicing ka na, admin, the Yes. regulations, Oo, legislation, Tapos- lahat na. Tapos, so parang real life na talaga siya. Oo. And you really have Masyado to... nang malayo talaga yung from law school to lawyering. I know, lawyering pala yung law school. I mean, from law school to lawyer na talaga. Saka maganda mag-start pag wala kang experience talaga. Maganda mag-start sa baba. Yung honestly, maganda siya mag-start kasi parang medyo alam mo na. Pag nag-start ka sa taas, tapos hindi mo alam, maraming comments sa'yo, ano ba yan, head siya, ganito, ganyan. Diba? Na ano nyo yun? Okay. Oo. Parang pag sa baba ka kasi, at least sa baba ka nag-start. Step by step mong Ako na-experience, naman, nalalearn. Yes. Ako naman is yung, kaya maganda rin mag-start sa baba. Parang just like when Chinese businessmen train their children as from baba talaga. From the bottom Tinitrain- talaga, to the bottom, top. tinitrain na nila. Kasi yung it will humble you. Yes. At the same time, if God is preparing you pala to parang supervisory position, na you would best understand how to do their work and how could you help your subordinates. subordinates. As an attorney for, no? Aray. Yung humbling na ano din. Gusto ko yung ganun. Actually, baka mamaya, ang yabang-yabang ni attorney. This is Kasi not baka to nila sabi inspire natin, but to brag. yeah, to brag. Pero hindi, yung gusto ko yung ano niya na parang maganda kasi pag sa baba, alam mo kasi yung experience din ng mga subordinates mo. And na-realize ko na pag nasa taas ka, and then maganda yung communication mo sa baba, madali na lang talaga yung, hindi siya madali, of course, mahirap pa rin, pero yung communication mo with your subordinates, madali. So you know, Mm-mm. you were once there. Mm-mm. Minsan, alam mo kung ano yung mafe-feel nila. Oo. Sa mga ano dyan ha, sa mga new lawyer, new lawyer pa naman pa rin tayo. Minsan new lawyer sa mga, Uy, pa-senior ka na, Papasok di na ba? law Parang student. may bago ng batch kasi after you, eh. diba dapat always remember that being a lawyer is not everything. Becoming a lawyer is not everything. It's more than that. It's more than that. Yun nga yung one time. Humanity pa rin. Wow. Yung sabi nga ni Sir Diron nung fourth year na kami, tapos
sunod-sunod may wafat, so parents yan, then yung panganay nila atang kapatid or sa mga kakanyang buna. Parang naiiyak siya na sinasabi niya na sa time of bar exam nakatokoron na to be life, pero there's life beyond the bar. You will have to get married, you will have to see Yung career mo din. career mo at the same time dito kap ka dumalo kasi kaganyan. So parang tigil na din yung teman ng tigil na ginawa niyo sa bar kasi may life after the bar, which pero to be fair mambuo na so tigiran na may mga kanya-kanya tayong level sa life. Kumbaga na ito time tanong sa kapagiging law student na itabu kay layat, Mapipikir kasi. di ba? Itabu mapipikir na gito kasi wala naman na akong ibang isipin din. Especially, Unless nag-work. attorney, palamunin ka din. Oo. So, same tayong tatlo. Relate ng tatlong ito. Relate Kaya tayo sila. bumagsak sa bio eh. Takeaway ko sa talk natin ngayon, becoming a lawyer is worth it. Kumbaga, worth It's worth all it, but the... it's not everything. Yes, worth it, but it's not everything. You have to still be humble. Okay. Remember pa rin talaga. Yan yung lagi ko di pa sinasabi. At saka still be, always be thankful. Yeah, and be beautiful. Hindi. Sabi ko talaga, yung humility, dapat andyan yan lagi. Attorney, I'd like to ask you, what's next for you? Attorney 5 na ba to or as a commissioner? Hindi kasi gusto kong maging humble, so gusto ko wala na. Ayaw nga niya ng evil eye, di ba? Let's see kung saan tayo dadalhin. I really believe naman na kung magsa-step up pa siguro yung position ko. And I think it's because Allah sees me na parang bago Yes, ako doon sa position. Allah calls na you, yun. no, Yes. for that position. Let's ask for guidance lagi. Totoo. Napaka-Muslima. Kung may key takeaway si Attorney Haron, meron din ako. Parang key takeaway ko doon is yung langunop ko sa ko present kay man to na hikmaron Sabyan. wallah. And Exactly. Tama. why? Because for example, yung kay Attorney Nakisa sabi niya, I was studying sa law school, kaya yung performance niya sa review is talagang review talaga, and eventually she was able to pass the bar on her first take. So languno to was parang papasad ng visual yes. kung hindi mo kasi yun gawin ngayon, Yung hindi mo pag-depressan Oh. ko. the same time yung sabi ni Attorney Haron na yung call center niya, imagine that is way back 2015, di ba? 17 each. 2017, that is almost or 8 years ago, before he became PAW lawyer. So yuto di nga sasabutan so say matuko life ka, but eventually if not 2 years from now na, it might be like 10 years from now na you will understand bakit nangyayari yun, because Gusto ko yung sinasabi, nakarealize ay, tuloy mashallah. ako. Mashallah. Kasi Ito to, mashallah. yes, kasi Mashallah. ako naman na malamang bumirealize saan sa kaya papaghadya ka na. To be fair, when I graduated in law school back in 2019, so doon ko na-realize na, nung time na yun, feeling nga na, yalla, laido ko mibubagak. Everyone is ahead of me na. Oo, na-feel ko. Pero, subhanallah, when I passed the bar, nasunod-sunod. Witness si Attorney Haron Ron na nag-execute, yung nag-volunteer ka, diretso nagka-work ako after passing the bar. Then, ang alam din ni Attorney Haron na gusto ko yung nature ng trabaho ko ngayon for some reason. And at the same time, alhamdulillah, biglang binigay sa akin ng parents ko yung car ko, ganyan. Then, and too many blessings na within 1 year na inibigay ka Allah. And then at the same time na ilang years ba na ako abugad din to? Paka 3 years ba din? Na alhamdulillah na may kapag-hadya ko mamu. Na lagi do pero nakakano Allah, relax ka man na baka behind. Kau biso ibigay ka sa mga isisay within 1 year na lang ako na-archive gay. Diba? So, May wisdom. I think ang theme ng na episode na yun is being thankful. And Yun yung talk kasi namin ni Attorney Nakina. Lagi. So, Pituro Allah si Quran niya na be thankful and I will increase you. Yes. When you are grateful, maraming darating sa iyo. Because hindi mo tinitingnan kung ano yung wala sa iyo. Titingnan mo lagi kung anong meron ka. Although may time na darating na minsan mapapa-question ka because maybe sa dami ng trabaho mo. Pero at the end of the day, makikita mo na ang blessed ko pala. Napapagod ako because pinangarap ko tong pagod na ito. Sabi nga, let me borrow yung
kanina kasi mga Islamic, ako ibaborrow ko. Let me borrow the line of Anne Hathaway, no? O, di ba? In one of her interviews. Kasi tinanong siya kung hindi ba siya napapagod. Sabi niya, every time na napapagod siya, she always think of the reason why she is tired. And she loved the reason why she is tired. Katulad ko din, every time na napapagod ako, iniisip ko na this is what I dreamed for. And I love the reason kung You're living in bakit an ako answer dream. The pagod reason ngayon. why you're tired. Oo. You have to ask yourself, bakit ka ba pagod? Because you're a lawyer. And then, as a lawyer, marami kang trabaho. Diba nung law school, pinangarap natin yun na how does it feel to become a lawyer? Alam mo kasi may time, nung una siyang nakapas, grabe yung ko sa sarili ko. Na naiyak ako sa sarili ko. Lagi kong iniisip na how does it feel kaya na lawyer ka na. Lagi ko yung iniisip. And now, I'm feeling it. Alhamdulillah. Siguro, forever grateful ako talaga na naging lawyer ako kasi life-changing siya. Yung sinasabi nga namin na we wouldn't be in the position in our work position right now if hindi tayo naging abogado. Yes, if not for Diba? our license. No? 'Di ba? At saka yung respect din And binigay sa iyo not to and sa parents mo para not to mention as well the impact that na nabibigay natin Yes. sa community natin. yes, Sa'yo, policy making, ang daming yung policy making policies and natin, yes. legislation. diba? Ang daming impact nun directly and indirectly, diba? So, alhamdulillah. Attorney, thank you so much for spending time here with us today in this episode and for sharing your law journey. Do you have anyone to give a shout out to? Gusto ko yan, may pa-shoutout kayo. Go. So, marami akong isa-shoutout first. Shoutout sa family ko, to my, family. Basman Bao, di ba? Para kompleto. Basman Bao. Sa sa mga Inda girls from the office of Attorney Shailay Hadimama Alba. And sa kay boss. Kay MP Alba. Tapos, BYC, kay ED, Chief Tabi, Chief Nair, kay Cher. To everyone na nag-work sa BIC. Lahat ko kayo friends, hi. Shout out sa MKP and especially sa mga kapatid ko mag-Norroom. May pahabol pa daw pala na question. Ano po yung skincare routine nyo? Dapat sinama yan sa usapan. I-comment nyo na lang po, attorney, ha? Yes. Ayun. Pero sambay me, yun. Okay, thank you so much. Thank you so much. And that ends our episode. If you enjoyed this episode, don't forget to hit subscribe and leave a comment. Also, please don't forget to tag us on your stories and posts. You can follow us on Facebook, Instagram, and TikTok for daily updates. Thanks for getting lost with us today. We shall see you next time. Bye. Attorney, bakit pala next time? Hindi wala na yung Monday? Wala muna. Wala muna. So, bali, ang season 5 natin ngayon is... Flexi. Yeah, flexible. So, abang-abang lang kayo. Abang-abang. Because we're going to update you naman sa mga social media namin kung may i-upload kami na bago. Yes. Keep posted sa mga pinopost namin on social medias so that you'll know when our new episodes will be posted. Yeah, thank you. Bye.